Pamilya ni Miss Shera De Juan abay may pakiusap sa mga kapulisan patungkol sa investigasyon na nagaganap ngayon. So pag-uusapan natin lahat yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more updates. So, ngayong araw ay pag-usapan po muli natin kasi kahit po natagpuan na si Shera ay ang dami pa rin pong mga tanong na talaga namang gumugulo sa isipan ng pamilya ni Shera De Juan. Lalo-lalo na po yung kanyang tatay. Sa isang interview kasi sinabi po nito na parang ginigiit po nitong tatay ni Shera, the missing bride, na talagang may foul play na naganap dun po sa pagkawala ni Shera. So ngayon, dito po sa interview ni Mr. Ito pong si RJ, yung papangasawa ni Shera, sinabi niya dito na parang meron pong sinasabi si Miss Shera na paulit-ulit kasi nung bumalik na siya sa kanyang ulirat dahil kahit po nung mga panahon na siya po ay natagpuan na, medyo tolero pa siya wala pa siya sa sarili niyon dahil that's really the first time, yung araw din na yun pala na kinuha si Shera, yun din yung araw na tumawag, ito pong si Shera dito po kay RJ ng 9 AM in the morning. Tumawag daw tong si Shera, nagring yung cellphone niya, nagring, tapos talaga daw ginagawa ni RJ, china-charge siya talaga yung cellphone ni Shera to make sure, kasi alam niya, sabi nga ni RJ sa mga interview niya, na si Shera daw po ay talagang parang hindi nawawala sa isipan niya yung number niya. So kaya naman ganun katindi yung pinaka faith nitong si Mr. RJ na gagawin ni Shera na tumawag para po ibigay ang impormasyon patungkol sa kinaroroonan niya. So this time may interview siya dito Kung mapapansin niyo, may tanong po yung isang reporter na pilit na parang iniiwasan ni Mr. RJ. Panoorin natin, pakinggan natin kasi it was posted by ANC 24/7. At nung pinapakinggan ko siya, talagang may mas lalalima ng ang investigasyon ng mga kapulisan. So let's watch this, or let's hear this from Mr. RJ. Kasi yung medyo pa siya, medyo blurry pa yung mga palitan. Yun po talaga priority po. Actually po kahapon ma'am, tumawag siya doon sa phone na naiwan niya. So, naalala niya yung number niya. So, I think around 9:30 to 10 yun nung tumawag siya. So, una, hello lang siya ng hello. So, parang nabosesan ko na siya na. Tapos, tinawagan ko siya ulit. Doon na siya yung talagang nag-start na siya nung umiyak talaga ng iyak. Iyak lang siya ng iyak na parang hindi niya rin alam kung paano siya napunta doon. Mga ganun po. Anong sir reaction po ninyo nung nakita niyo po buti naka-charge yung cellphone niyo? Lagi ko po siya talaga siyang china-charge kasi ako din parang mini-make sure ko na na-open yun para just in case, kasi alam ko matandaan siya sa number niya. So, mini-make sure ko na naka-open lagi yun. So, that time, buti na lang po talaga naka-ano siya. Tapos yun, saktong tumawag siya, maaga-aga pa. So, siya pala po mismo yung nakapagbigay ng information sa inyo? Opo, siya po mismo. Paano niyo po nalaman sir na nasa Pangasinan siya? Kinausap ko po yung hiniraman niya ng phone. So, binigay po sa amin yung barangay kung nasan po siya. So, yun po yung sa may Pangasinan. Tapos, dumiretso na po kayo sa police? Opo, dumiretso po kami agad sa Station 5 po sa QCP. Opo. Sir, naikwento po ba nung... Daw po, ang sabi po, talagang gusgusin daw po talaga, tapos tolero. Sobrang nangihina that time. Nakita po natin doon sa picture, sir, no, nakapagpalitan siya ng damit. Opo, pinahiram. Sabi po ni RJ, malinaw na sinabi niya na first time niyang nakita itong si Missing Bride na talagang sobrang payat, sobrang hinang-hina. Talagang may kita mo siya dun sa kanyang kalagayan na sobrang sobrang hirap na hirap dun sa mga araw na talagang hindi siya nakita. Imagine yung situation ni Missing Bride, 'di ba? Na wala siyang talagang as in kailangan niya talaga ng tulong, and blessing in disguise
na natagpuan niya or nakita niya nga siya ng isang rider, ano, na talagang siguro yun na rin ang kasama na rin yung dasal dito ng nanay tsaka ni Michera noong mga panahon na yon. So panoorin pa natin. Pakinggan pala. Yan po siya po. Pero nung nakita siya, Yung suot niya pa rin po is yung same po nung nawala siya. Except lang yung jacket niya, tapos yung mga tumbler niya, wala na sa kanya. Sa posay, pati yung salamin niya, wala na sa possession. Hindi na po niya alam kung kung saan na po nawala. oo nga sir, no, wala siyang salamin, so malabo ito yung tanong mo. Ano man, pang ano lang po siya, pang anti-radiation lang naman. Okay po. Tapos sir, bago kayo pumunta doon, di ba minake sure niyo po? Opo. Ano Opo. pong ginawa niyo? Nakiusap po muna kami dun sa may hawak sa kanya during that time. Nakipag-video call muna po kami to make sure talaga. Kasi yun din, I think yung kailangan ng police natin para makapag-dispatch sila ng kapulisan din dun sa Pangasinan. So, nung na-make sure na po namin yun na siya talaga, dun po, saka po pina-secure na po dun sa mga kapulisan natin. Nung dumating po kayo sa Pangasinan, sir, Opo. ano po yung una naging reaction po ninyo? Paano po yung pagkakita niyo na Ma'am, actually, hindi ako nakisabay talaga ng iyak sa kanya nung time na nagkita kami. Talagang make sure ko lang sa kanya na okay lang lahat, magiging okay lahat. Niyahan ko lang po siya talagang iiyak lahat ng lahat ng nararamdaman. Naging mixed emotion na si Missing Bride noong mga panahon na yan kasi parang yung iyak niya na parang nahihiya siya kay RJ dahil nga hindi siya nakaabot sa kasal dahil nga sa pangyayari na yon. At the same time is syempre naiiyak din siya sa mga naganap sa buhay niya yung nangyari sa kanya. Kahit naman talaga sino, talagang iiyak ka ng todo pag ganun yung nangyari sa'yo na feeling mo is nawala ka na hindi mo na alam kung nasaan ka, 'di ba? So tuloy pa natin. Pero sabi ko yun nga, matatapos din to. Naikwento po ba niya sa inyo, sir? Ano yung dahilan? Papaano siya nakita doon? Actually po, opo, nakwento niya po, pero kasi hindi ko siya pwedeng ma-disclose kasi po ongoing na po yung investigation dun sa mga statements niya po kung paano siya napunta po. Yun, ayun yung inaantay kong sabihin ni RJ. Sinabi nito na may parang nilalaliman na ng mga pulis yung investigasyon kasi sa unang investigasyon or sa una pong interview ni Michera Day-1, sinabi nito na parang there's someone or somebody na parang tinutukan siya nung sumakay siya ng UB Express. Kasi kung matatandaan ninyo, dati pa naman may mga ganitong klase ng parang mga budol, 'di ba? Na parang sasakay ka ng UB Express tapos di mo alam ikaw lang pala yung pasahero, tapos dadaling ka sa liblib na lugar, tapos iiwan ka nila doon dahil nakuha na nila yung gusto nila, tapos habang umaandar yung sasakyan may ginagawang di maganda sa'yo. Dati pa pong modus yan, lalo na po, di ba dati uso pa nga po yung mga FX ang gamit, mga tama raw, FX ganon, tapos naging van na puti, tapos ngayon eto. So yung mga pulis po parang dinideny nila na hindi raw or possible daw na dahil tolero lang tong si Shera kaya niya daw nasabi yon dahil may pagka-inconsistency nga sa mga sinasabi niya, which is normal kapag nandun ka sa state na parang wala kang kain, di ba? Wala, litong-lito ka sa mga pangyayari sa buhay mo. Talaga may mga ganong pangyayari. Pero nung bumalik na sa ulirat itong si Michera, sinasabi niya at kinakwento niya pa rin yung ganon. Kaya sabi ni RJ, hindi niya po pwedeng i-disclose yung mga ikinuwento nitong si Michera or si The Missing Bride kasi nga po nilalaliman na ng investigasyon. Kasi ang gusto ng police, tigilan na po yung investigation, which is mali, 'di ba? Paano po kung mangyari yung nangyari kay Shera sa ibang tao na hindi nag-viral? 'Di ba? Possible po na may mga nagaganap na ganyan kaso hindi lang nagba-viral kaya hindi po nabibigyan ng pansin ng pulis. Kaya naman maganda rin or isa sa mga biggest thing or magandang naganap dito is nabuksan yung ganitong klase ng issue na akala ng lahat is wala lang pero meron palang mas
mahigit na nangyari na possible din mangyari sa mga ordinaryong tao na katulad ni Shera. Ang maganda lang dito is talagang naging national issue Parang buong bansa talagang pinroblema itong si Shera De Juan nung nawala siya. Ngayon, syempre dun sa narrative ni Shera, dapat lang na talagang imbestigahan ng pulis kasi gusto po nila wag na daw. So kung titigilan na po ang investigasyon sa nasabing issue, possible pa rin na maulit yan, lalo-lalo na sa mga tao na or kahit po sa mga minors, 'di ba, nagaganap yung mga ganyan. So much better na wag talagang tigilan ng pulis yan sa pag-iimbestiga kasi nga talagang importante na makuha nila yung full statement, lalo na ngayon nakapagpahinga na si Shera, tapos talagang consistent na po siya sa sinasabi niya na hindi niya alam kung paano siya napunta sa lugar na yon dahil someone is parang piniringan si Shera De Juan and then tinali siya at nagulat na lang siya at nagising na nasa Pangasinan na siya. And base naman po sa narrative ni Shera is lakad siya ng lakad, which means nung sa mga panahon na yon, kung titignan po ninyo, kung lakad siya ng lakad ilang araw bago siya natagpuan nung rider. Kasi parang sinasabi ng mga netizen na baka daw yung rider talaga yung may kagagawan. Hindi po. Si rider po is nung natagpuan niya si Shera, doon din yung time na parang tumawag si Shera, Shera De Juan, Ibig sabihin, yung buong araw na yon naganap na nung natagpuan siya, tapos doon din siya nagka-contact doon sa kanyang pamilya. Kaya malayo po na pagdudahan ng mga netizen ang rider na tumulong sa kanya. With regards naman doon sa pabuya, hindi ko alam kung naibigay kasi hindi naman na nila naisa publiko. Tapos hindi na rin naman po pinakita sa media yung taong nakapulot or doon po nakapag-rescue dito kay Shera De Juan, 'di ba? Yung nakatumulong sa kanya dahil nakita nga na parang namukaan niya si Shera. So yun po yung isa sa mga nakikita natin dito na sana nga mas laliman pa ng kapulisan ng investigasyon sa isyong ito kasi hindi lang naman po sa purview, marami pong mga lugar na nagaganap yung mga ganyang klase ng mga insidente na hindi natin mapipigilan. Kaya naman napaka-importante kasi sabi po kasi nung pulis na parang parang solved na daw yung issue, pero hindi po mapayag yung mga netizen. Gusto pa rin natin talagang malaman kung totoo talaga yung sinasabi ni Shera De Juan kasi talagang nakakatakot po yan kahit po sa akin or sa inyo. Pwedeng mangyari yan, 'di ba? Kaya naman napaka-importante na matapos yung issue na to at mabigyan ng hustisya si Shera kung talagang may mga ganong kaganapan sa buhay niya. Kaya naman abang-abang lang po tayo sa mga susunod pang updates. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!